boots, yun nga. Time balance, oh. Chillax lang tayo. Ba, mga naka-Ducati to, ah. Full set pa, pala full set din tayo, eh. Opinion dito sa gloves na to, first time na na-try. I bought this insect Tondo. Ayan pala si Bluey. Pogi. Bomba. A very good morning to you guys, Motolon here, and we are back with another vlog. So for today's video guys, tinan nyo yung suot natin. Pansin nyo, meron tayong bagong boots. These are race boots na maganda pang race track. And also bumili tayo ng bagong gloves. These are also race gloves. And also meron tayong bagong inner liner para sa suit, and also a second hand race suit bumili tayo for the track. For today's video guys, need lang natin i-break in tong boots and also gloves kasi first time siya magagamit. Actually for me it's a bad idea to break it in sa racetrack, so need natin i-break in today. Pero ayun lang guys, samahan nyo ako, magkape muna tayo sa kung saan. Tignan natin kung saan tayo mapupunta. Pero break in rin natin to and bigyan ako ng rating after our ride kung okay ba itong mga gloves na to and kung ma-recommend ko ba sila. And also the boots, syempre. Ayun guys, tara. Cold start muna. Sorry neighbors, good morning. Ayan guys, so ito yung bago nating gloves, SPRS gloves. And makikita nyo mahalaga dito yung pinky na kasama na dito sa ring finger para talagang safe pag nag-slide sa truck. Makikita nyo, di ba? Ginawa talaga to pang truck. Medyo matigas pa kasi bago pa. Kaya sabi ko, di ba, mahalaga i-break in yung gloves talaga before nung truck. Diyan tigas pa. Okay, all good guys. Break in muna natin itong gloves. Okay. Medyo awkward tong maggamit ng clutch. Eh syempre, bagong pa tong gloves eh. Bombay, kaso nasa gate tayo, kakahiya. So yung gloves pala, mahalaga talaga na be-break in to. Yung boots, pwede pa sabihin mo ng kahit na bago siya, pwede siyang okay siyang gamitin sa racetrack. Pero itong gloves guys, better if ma-break in talaga. Pag umaandar na, feel ko may perforated siya kasi mainit sa Pilipinas eh. Feel ko may mga butas-butas siya. Yung boots, yun nga, sabi ko medyo malamig tsaka medyo stiff pa siya. Pero sanayan lang din kasi naka stitch sole boots ako before eh. Yun ang medyo malambot kasi talaga pang ride yun. Kung yung clutch ko parang medyo tunog, ewan. Kasi yun nga, yung clutch hand ko medyo matigas pa dahil sa bagong gloves. Time is 7:40 guys, medyo late na actually yung ride natin na to. So kita niyo yung araw, di ba, medyo mainit na. Pero I think need natin palitan yung ND filter natin. Stop tayo sandali dyan sa gilid. Time balance oh. Sana all.
So makikita niyo pa ako dito, tinan nyo. Naka super tippy toe. Lalo bago yung boots natin. So pinalit lang natin ng ND16 yung ating ND filter para mas madilim ng konti. Okay, let's go! By the way guys, some of you may be asking bakit ako nag-SPRS na gloves and Exostar na boots. So for the SPRS gloves, sa mga long time subscribers natin sa channel, you might know na nag-una tayo ng SPRS na race gloves. Based on my experience, okay siya eh. Sulit yung SPRS na gloves eh. Medyo matigas lang pag nililinis, pero ganda. Kaya SPRS gloves din ulit binili natin. For the boots guys, Exostar is made from Taiwan din, same with SPRS. Siya daw usually pinipare sa SPRS eh. So, coasting lang tayo guys. Hindi naman tayo nagmamadali. Wala naman tayong hinahanap na lugar. Chillax lang tayo. Daan tayong Caltex. Ito na pala yung Caltex Plaza. Wala rin tayo makakadaan. Dadaan sana tayo dyan. Kaya yung motor. Dito na tayo sa exit guys. Malapit na tayo. Bah, mga naka-Ducati to ah. Picture sana ako kaso full suit po. Pala full suit din tayo eh. I'm in danger. Ayos yun ah. Ay, sarado pa. Sarado yung pick up coffee. Sarado. Ayun guys, so nagpark muna tayo dun sa gilid. Kita nyo sa vlog naman natin. May nag-aaway pa kanina na mag-asawa. Kaya medyo na-awkward ako. Pero ayun, nakapag-park tayo sa gilid muna. And then ito yung pick-up coffee place na pinupuntahan ko lagi. Pero konting opinion lang about dito sa SPRS gloves na to. So, sa mga matagal na yan sa channel, matagal ng supporter sa channel natin, alam nyo na mga previous gloves natin actually SPRS talaga. Base gloves din yung last time ko pero wala siya nitong parang magkadugtong na pinky tsaka ring finger, which is a big deal pag nagtatrack ka. And in my opinion, SPRS is one of the most solid brands sa pagdating sa protection and racing gloves, racing suit, and kung ano-ano pa. Kaya napili natin SPRS, super solid ito and also tested na kasi talaga siya. Yung last SPRS gloves ko guys, mga 1.5 year bago nasira. Actually, di siya nga siya sira, parang natanggal lang yung tahi ng konti. Pero pag tinahi mo yun, all good na ulit. Opinion dito sa gloves na to, first time na na-try. Siyempre, meron pang break-in period to. Hindi naman to agad gagana ng as best as it can habang di pa naka-break-in. Pero kanina okay naman, medyo na-awkward lang ako sa clutch kasi medyo matigas pa yung gloves. Pero once na na-break-in to, I'm pretty sure na okay siya. And good siya na pang track na gloves. SPRS gloves. As for our boots naman guys, and Exostar boots, kaya na nasabi ko kanina, Exostar boots is made in Taiwan, same as SPRS. And sinasabi nung sa SEC Tondo na ang partner daw talaga ng SPRS ay Exostar. So, itong boots na to okay naman, maganda naman siya, medyo matigas nga lang din siya ulit kasi syempre binibreak-in pa natin. Pero once na break-in na to, maganda na to. Mas madali na mag-shift sa kanya kasi ngayon medyo awkward pa yung shifting. Sakto guys, nagbubukas na yata yung pick-up coffee. Sakto, makabili na tayong kape. So kung tatanungin niyo ako guys, magkano yung SPRS gloves natin? I bought this in SEC Tondo kahapon sa halagang 4,200 pesos.
So you might say na, mahal nun na. Ba't ang mahal nun para sa gloves? 4.2. Pero kasi kung compare sa ibang brands like Alpine Stars, Dainese, I think, actually hindi nga siya pwede compare kasi sobrang taas na presyo, parang triple yung presyo nun. And ang only thing na makakompare mo dito is RST, which is parang save sila ng price. And RST is distributed by Secrin naman. And yeah, as far as this is a good brand and these are good gloves. Kaya kung naghanap kayo ng wrist glove guys na affordable, go for this. And then for our boots, Exostar boots, this is priced at 9,900 pesos. So you might say na, ba't ang mahal? 9,900, almost 10,000 na. Pero kasi mga race boots talaga guys, mahal talaga sila. Gaya nga sabi ko, yung mga premium brands na Alpine Stars, Dainese, iba-iba pa, nasa triple ang presyo nun. So ito guys, para sa akin, this is one of the best na brands para sa sulit na mga boots and race boots na available ngayon sa market. So yun guys, parang bubukas natin yung pick-up coffee sa likod. And stay tuned lang guys, kape muna tayo tapos ride out tayo maya-maya. Tara guys, ride out na muna. So hindi na pala tayo nakapagkape guys. Kasi hindi pa rin nagbubukas yung pick up coffee. Baka 9 or 10 pa magbukas yan. Pero nagmuni-muni na lang muna tayo. Parang ano lang, syempre kailangan yung paminsan-minsan para ma-relax. Ayan pala si Bluey. Tingnan nyo, pogi. Pogi nitong motor na to. Sibet naman na tayo guys. So sa dalawang ride natin kahapon tsaka ngayon, nakakonsumo na tayo ng 6.9 liters, so almost 7 liters ng gas na. Grabe, lakas talaga sa gas itong R1. My average I think is, check natin, 11.3 km per liter. Grabe oh. Grabe naman kasi itong butas na to eh. Ang kanina tayo oh. Bala na lang matibay itong mags ng R1. Kung carbon yan, baka nasira na. Guys, pasensya at medyo na-zone out ako dahil lagi dyan ako sa pag-ride. Pero if you've watched till this part of the video, maraming salamat po guys. Okay, magdala guys, magagawa pa tayo ng madaming content dito sa R1 natin. And gagawin natin ng full review soon guys, I promise. Medyo na busy lang. Maraming salamat po sa panonood. Bumaba tayo ng konti dito. Matalon!